Dalawang bagong low pressure area o LPA binabantayan. Invest 94W sa Micronesia at Invest 95W sa silangan ng Mindanao. Posibleng magkaroon ng monsoon gyre kapag nagsanib ang dalawang LPA o low pressure area at thunderstorm advisories and watches para sa Luzon at Visayas, dala ng malakas na ulan, kidlat at bugso ng hangin. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ngayong araw ng Sabado, August 30, 2025. Kung bago ka sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ang dalawang bagong low pressure area ay malapit na sa atin na kasalukuyang binabantayan ng DOST Pag-asa, JTW o Joint Typhoon Weather Center at JMA o Japan Meteorological Agency. Ang una ay tinatawag nating Invest 95W. May lokasyon ito na 542 km silangan ng Surigao del Norte, malapit sa Siargao. Ang status nito ay mababa ang tsansang maging bagyo sa loob ng 24 oras. Ngunit patuloy na minomonitor dahil posibleng magsanib sa isa pang sistema. Ang ikalawa ay tinatawag nating Invest 94W. Ang lokasyon nito ay sa Caroline Island, timog silangan ng Guam. Kikilos pahilagang kanluran at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa September 1. Kapag ito ay naging bagyo, tatawagin naman itong bagyong Kiko, ang ika-11 bagyo ngayon taong 2025. Kapag nagkataon magsanib ang 94W at 95W, posibleng makabuo ito ng tinatawag na monsoon gyre, isang malawak na sirkulasyon ng hangin at ulap na nagdudulot ng malalakas na ulan at tuloy-tuloy na habagat. Kung maalala natin, ganito rin ang naging sitwasyon noong 2021 nang magsanib ang ilang LPA at nagdala ng walang tigil na ulan sa Luzon at Visayas. Samantala, ngayong Sabado, maraming lugar ang apekto ng thunderstorm advisories and watches ng Pag-asa. Sa Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas, Nueva Ecija, Rizal, Ilocos Norte, Zambales at Tarlac. At ganyan sa Visayas, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Palawan. Inaasahan ang moderate to heavy rain shower with lightning and strong winds, kaya posibleng magkaroon ng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa madaling salita, kahit wala tayong direktang bagyo sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility, dapat doble ang ingat natin dahil sa epekto ng thunderstorm at habagat. At para naman sa kondisyon ng ating karagatan, may mga bahagi ng kanlurang baybayin ng Luzon at Palawan na posibleng makaranas ng hanggang 3 metrong alon. Kaya pinapayuhan ang mga mangingisda na iwasan munang pumalaot lalo na kung maliliit ang bangka ninyong dala. Mga kababayan, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang regional at international monitoring. Habang sinasabi ng Pag-asa na mababa ang chance na maging bagyo si 95W, binibigyang pansin naman ng JTWC o Joint Typhoon Weather Center at JMA o Japan Meteorological Agency ang posibilidad na magsanib ito kay 94W. Ibig sabihin, dynamic at mabilis magbago ang forecast. Kaya lagi tayong mag-antabay sa mga opisyal na update. At para sa ating daily Bible verse mula sa Awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang www.pag-asa.dost.gov.ph. At yan ang pinakabagong ulat mula sa Pilipinas Weather ngayon. Tandaan, kahit wala pang bagyo sa loob ng bansa, huwag magpakampante. Maging alerto sa mga thunderstorm at posibleng pagbaha. Maraming salamat sa pagtutok. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa mga susunod na updates. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Ingat tayong lahat!